Meron na naman pong akusasyon o paratang yung iba, hindi ko nila lahat na mga Duterte supporters na madumi raw ang eleksyon. Nagkaroon daw ng dayaan o palusot ang eleksyon. Mabigat na paratang yan. Although alam mo na natin na yung mga nagpaparatang ay yung mga dati na merong laging akusasyon after election pero wala naman napatunayan. Ganun pa man, kung sinasabi yung nagkaroon ng problema itong eleksyon, paano yan? Number 1 si Bongo. Number 3 si Bato. O paano yun? Kakampi nyo yan. Si Marcoleta pumapasok din. Kung nagkaroon ng dayaan, dapat walang Duterte candidate o supporters ang manalo. Pero nasa top 3, nandyan number 1, number 3, Duterte senador. Duterte supporters. Paano nyo i-justify na nagkaroon ng dayaan? Kung kayo ay nagduda at nagsasabing dayaan, ibig sabihin, nakinabang sa inyong paniniwalang dayaan, si Go at si Bato at si Marcoleta na nakakapasok po sa top 6. Ganun ba? Abay, mabigat yan. Baka maging bunga yan ang inyong pagkakahati-hati at pag-aaway na naman. Kasi sa ngayon, merong ang nagpapahayag ng pagdududa ay galing sa DDS supporters. Yung piklawan-dilawan or yung lehitimong oposisyon, kahit yung mga independent candidate, hindi naman ho naghahayag ng ganyan. So, paano? Okay? Baka hindi magustuhan ni Bato at ni Go ang inyong galaw na kung kayo talagang supporters nila. Kung kayo mismo ay nagdududa dito sa kasalukuyang kalalagayan ni Go at ni Bato at Marcoleta. Yun lang po yan. Ano inyong masasabi dyan? Kakaiba yan kaya ingat po kayo. Pero muli, kung po pinapalaala, ang pagpaparatang, pagbibintang, madaling gawin. Ang pagpapatunay is another story. Hindi ganun kadali. At yung mga nagpaparatang na merong madumi at kaduda-dudang eleksyon o resulta ng eleksyon, dati na po yan nagsasabi na hindi naman pinaniwalaan ng COMELEC. In other words, nire-renew lang nila yung kanilang advocacy na laging pagdududa at paratang before, during, and after election. Masanay na kayo. Alam niyo kung sino yan. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Eto na. Mga prosecutor. Panalo pala sa nakaraang eleksyon. Yung mga congressman. Kasi sa initial po na aking nakita, halos lahat na naproklama ang mga prosecutors, taga-usig sa gagawing impeachment trial laban kay Sara Duterte ay nanalo sa re-election. Ibig sabihin yan, sila pa rin ang magiging prosecutor. Kahit sa 20 Congress, gawin na ang trial. Kasi alam po niyo, nabanggit ko na yata ito sa isang mga video nating nakaraan, kung matalo ang mga prosecutors, congressman sa kanilang re-election, wala namang magiging problema dahil papalitan yan ng ibang mga abogado na congressman na kasali sa dati at mga bagong congressman. Ibig sabihin, yung prosecutor hindi mawawala. Nandyan pa rin ang ebidensya, testigo at paghahanda. Pero dahil sa nakatapos ng eleksyon, lumalabas ngayon, nanalo ang mga prosecutor na yan. So magiging mas mataas ang kailang moral at pag-aasikaso at paghahanda tungkol sa kanilang trabaho. Kasi kung di po tayo nagkakamali, yung 11 prosecutor na assign na sa kanila ang kanilang mga area of concern doon sa article of impeachment. 7 article of impeachment. May congressman, prosecutor, 2 yung kasong hawakan, mayroong isa lang. So tulong-tulong sila. Okay? So intact pa rin po yun. Yun ang good news sa mga naghahanap ng katarungan tungkol sa di umano ay maling pagkakagamit ng pera ng Office of the Vice President at Department of Education ng panahon ni Sara Duterte. So, pwedeng good news ito or malungkot na balita ito sa side ng mga Duterte. Kasi kung yung mga gunita, inikot ni Sara before election o kampanya, during campaign, yung mga congressman na nagmahigpit ng mga naging active
sa pag-iimbestiga sa kanya sa Office of the Vice President, Department of Education, Blue Ribbon Committee, Quadcom at Committee on Appropriation sa Kongreso. Inikot-ikot niya. Nagpunta ng Maynila, nagpunta ng Batangas, kung saan-saan. Pero ngayon, after election ng taong bayan, ang mga mamamayan ang nag-decide at kanilang muling ibinalik. Kaya hindi lang congressman, magiging mas malakas pang prosecutor ang mga ito. Ulitin ko, nasabi ko na dati, next month, magre-resume na, tapos na ang Kongreso at Senado sa kanilang recess. June 2, yan ang agenda nila. Paano paghandaan yung 10 days, ipaalam sa prosecutor na handa ng Senado, 10 days, pasasagutin ng Defense Council, kaya nga matatapos na, 2 linggo na lang halos ang trabaho nung natitirang 19 Congress ngayong next month sa June. So by July, 28 ng July, magsisimula na po officially ang trabaho dahil kasabay na ng State of the Nation Address ng Pangulo ang 20 Congress. Ayun. At yun, trial na. Senate President pa rin ba si Escudero? Siya ang magpipreside ng impeachment trial. Malamang si Speaker Martin Romualdez pa rin dahil nanalo sa kanyang distrito, siya pa rin ang magiging speaker. So, mayroong mga bagong pangalan, talino, abogado, at grupo na galit sa mga Duterte ang naging mga party list congressman. Yan ang magiging problema. Kung paano nila harapin itong challenge na ito. Magiging taga-suporta sila ng prosecutor, magiging taga-suporta sila ng Kongreso sa mga article of impeachment, testigo, against Sara Duterte. So, hindi pa tapos. Kung tapos na ang eleksyon, ang kakaharapin at hindi naman mawawala ng ganun-ganun lang, impeachment against Sara Duterte. At yung posibleng warrant of arrest o kaso naman sa ICC kasi kasama siya sa kanya nanggaling. Kasama siya sa listahan na may problema sa ICC. Ayun. Okay? So, ano po inyong masasabi dito? Marami pa hong nangyayari. Maraming development. Ako naman ay laging nagbabantay lang. Okay? Kaya tayo nagpapasalamat doon sa mga nagpa-participate sa ating political exercise. Before election, magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng sinusuportahan. After election, nag-decide ang taong bayan kung sino ang karapat-dapat, ay dapat natin igalang yon. At pasalamatan natin ng COMELEC sa pangasiwa sa eleksyon. Pero kung manatiling pagdududa, paratang at paninira sa ating gobyerno at sa COMELEC, walang mangyayari. Mahalaga ay tanggapin kung ano ang pulso at desisyon ng mga botanteng Pilipino sa national and local position dahil ito po'y eleksyon, dapat ay irespeto ang desisyon ng tao. Kung may pagdududa kayong dayaan, patunayan nyo. Kung wala naman, tumigil kayo at nang hindi na ho magkaroon ng problema ang COMELEC at yung mga kandidatong dapat maproklama na sa lalong madaling panahon. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel.